ang sinasabi natin madalas, hindi kayo lagi ang powerful. Kanina po, isang babae, isang executive secretary ng ating KOJC ay inispreyahan ng nakatalikod. Babae po to, trinidor. Babae, nakatalikod, civilian, may edad na po. Inisprayan ng pepper spray ng isang pulis. Lalaking tao. Ayun, Coach Oli, Brother Admar, no? Kaya sinusubukan ng mga polis na harangin ang mga contingent. May report tayo na re-receive. There are more than 500 people na hinarang doon sa dulo ng airport, no? Yun yung siguro nakita natin kanina na footage. At subalit ngayon po ay tuloy-tuloy na ang pagiging matapang sa paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa mga iba't ibang lungsod, kagaya si Oro City, Butuan City, at Iligan City, at iba pa pong mga karatig lugar, Tagum City, pwedeng pumunta ng Davao. At nananawagan po tayo sa lahat po ng mga binibiktima ng kalukuhan, mga abuso sa poder ni Marcos Jr., panluloko sa taong bayan, mga ayuda nila, kung ano-anong kabulastugan, kagutuman, kahirapan. Ito na po ang gabi ng paghuhukom at simula ng paglalakbay sa kasaysayan. Davao City and the KOJC compound Cathedral area is now the center of people power in the entire country. At nananawagan din tayo sa Luzon, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ay lumabas po tayo at Black Monday po bukas, pero ngayon na nagsimula, naunahan na. At nakikinig na po ang buong sambayan ng Pilipino at hindi na po ito mapipigilan. This is going to be a groundswell of people's resistance ng sambayan ng Pilipino para ipanawagan po ang pagbaba sa pwesto at kapangyarihan ni Marcos Jr. kasama dyan ang pagpapalaya sa mga pulis na mga abusado at general niya. Puntahan muna natin si Jason Rubrico. Jason? Go. Okay, Jason. Admar. Yes, go ahead. Admar, naririnig niyo ba ako? Yes, loud and clear. Hello, Admar. Go ahead. Admar, nandito nga tayo ngayon sa exit. Yes, nandito tayo ngayon sa labas ng exit gate ng Davao International Airport kung saan kasalukuyan niyang nagkakaroon ng rally ang mga KOJC missionary laban sa harassment, laban sa pang-uusig, laban dito sa ginagawa ng Philippine National Police. Ito mga nasa labas, mga kapartners, ito yung mga KOJC missionary na hindi na pinapasok sa tahanan nila dito sa KOJC Central Headquarters at nananatili pa rin na nasa labas dahil nga pinipigilan, ni-lockdown na ng mga kapulisan itong KOJC compound kung saan na-hostage, pwede na natin sabihin na na-hostage, na hinostage ng mga kapulisan sa pangunguna ni Nicolas Torre, itong mga kapatiran natin na nasa loob ng KOJC compound. Admar, isa lang ang kanilang panawagan, ang hustisya ay may bigay para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa The Kingdom of Jesus Christ. Ipinananawagan rin nila na umalis na ang Philippine National Police dahil hindi makatulungan ang kanilang ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ, lalo na dito sa religious compound na ikinukonsiderang sagrado para sa mga KOJC missionary. Ngayon, Admar, ang kanila ring panawagan ay bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos Jr. dahil anila hindi na fit, hindi tama na si Marcos ang mamuno sa atin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ginagawa niya sa The Kingdom of Jesus Christ. Admar? Okay, at nakikita natin sa kasalukuyan, meron tayong paano nagkaroon ng mga dyan, foreigner dyan sa area, anong silbi niya dyan? Para may mga puti at Mar, no? Oo. And right now, habang nagaganap ito, nandyan daw si Marbil, ang chief ng Philippine National Police na teroristang grupo ni Marcos Jr. sa loob ng compound ng regional office sa Katitipan. No? May mga puti tayo nakita, no? Tsaka binabantay ng mga pulis, ha? Oo nga eh, parang puti. ito yatang karga ng helicopter kanina. So posible na nag-a-update sila, baka FBI or US State Department ito, mukhang sila nga ang gustong ipakuha si Pastor. Kaya atat na atat si Torre at si Abalos at si Marbil, no? Mukhang totoo nga ito, Brother Admar, no? Kung hindi yan US State Department, yan ay mga FBI representative or US Treasury Department special unit. So
So nandito nga ang mga Amerikano, mga kababayan, nasasaksihan po natin ngayon, nasa Davao pa na sila. So sa helicopter sila, they were given the false information, false alarm. Hindi nila nakita si Pastor at hindi nila nakuha. So siguro nag-update ng briefing itong mga puti, Brother Admar, no? Itong mga agents of US government na kasama at iniskorta ng mga pulis. So sa taong bayan, alam na po ninyo, ibinenta po ni Marcos ang ating bansa sa mga dayuhan. FBI ba? Kaya na-enrage sila kasi matagal na yan sila napapansin dyan na palakad-lakad. FBI yata ito, no? Mga taga-FBI. Verify pa natin, no? Basta na ano ito, foreigner, hindi natin alam ano yung purpose niya doon sa area. Yes. Naalam naman natin na Yun, no? sinira yan. Tumadagsa ng mga tao. Admar, Dito sa lugar ko po at dinig na dinig po ang sigawan ng tao dito at papunta sila. Maraming papunta nga tao patungo dyan sa airport. Siguro matanong natin si Brother Jay kung anong siguro mapunta sila dyan sa kabila at nagsisigawan po sila. Malakas na po ang sigawan nila ng hustisya. Grabe, Kaya di ko alam kung bubuksan na o yung hinaranggan na ibubuksan na po yung gate. Pero kita nyo umaga dito. Towards the airport. Habang kayo po ay nagtitipon-tipon dyan sa Davao, may mga puwersa na po na papunta ng Malacanang din, maya-maya lang, Mendiola na, para yanigin po ang Malacanang ni Marcos Jr. para lumaya sa poder. No? Ito, may mga panawagan na. Nananawagan na po ng Black Day protest ngayong linggo ng gabi. Ipapanganak ang pangatlong lundo ng kasaysayan sa Pilipinas upang bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga abusado, kriminal at utak sindikato na uri ng gobyerno. So this time around, it's not only in Davao at Mara, nananawagan ang maraming grupo ngayon sa Metro Manila na Mendiola na, hindi na EDSA, sa Mendiola na. At doon na mag-DJ ng taong bayan in solidarity with what is happening right now in Davao, na parang laboratorio na ng martial law. At kung paano ginagahasa ang karapatan at kalayaan ng mamamayan, lalo na sa compact ng Kingdom of Jesus Christ. Hustisya para sa Kingdom of Jesus Christ, hustisya sa sambayan ng Pilipino. Sa lahat ng mga Pilipino, ang panawagan na ito, hindi lang ito sa KOJC, dahil maaring mangyari ito sa bawat isa sa atin, iba't ibang mga religious group, mapakatoliko ka man, Iglesia ni Cristo, at ano pa mang mga grupo, sa mga kapatiran nating Muslim, mga Pilipino yan sila, at sila mismo nakakaramdam din kung tinutugunan ba ng kasalukuyang gobyerno ang mga problemang kinakaharap nila kada araw, o baka nakakaramdam na rin sila na tila bulag, pipi at bingi ang lahat ng mga gusto nilang gawin, di ba? Na gusto nilang mangyari at sa gobyerno, at inililihis lang ang mga issue, ka-Eric. Tama po kayo, Brother Admar. Ang paggamit ng labis-labis na karahasan at puwersa ng gobyerno laban kay Pastor Kibuloy ay pagpapakita po na inilihis nila ang totoong issue ng kapalpakan at kabulukan ng gobyerno ni Marcos sa panunumbalik ng pangungurakot, pandarambong sa kabanang bayan, korupsyon, kagutuman. At mukhang may Brother Admar, may feed yata on the ground, may nagkakagulo at hindi natin alam ano ito. At mukhang ang mga pulis ay nagkakaroon ng pag-escort, no? Ito ba yung puti na nandun sa area, no? Brother Admar, can we have Jason kung nandyan pa para ma-update ang kababayan natin? At pero tuloy-tuloy po ang paglusok ng taong bayan dito sa mga illegal na pananakop at pag-ookupa ng pulis sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dapat ito na ang bunga ng katarantaduhan ni Apalos, ni Marbil at ni Torre sa utos ni Marcos. Ito na, dumadagsa ng taong bayan. Hindi na po ito mapipigilan. Ang buong Mindanao po ay magkakaroon ng pagyanig ng katarungan at hustisya laban sa kanilang nakikitang abuso na ginagawa ni Mr. Marcos. Lumabas na po ang lahat ng taga Davao, gabi nang walang tulugan na po ito. At nananawagan na po tayo sa mga local officials, Mayor Paulo Duterte, all city councilors, vice mayor at mga barangay officials ng Davao City. Let us protect Davao. Let us protect the people of Davao. Let us protect our kababayan, lalo na po ang dinadahas, sinasaktan at ginagahasa
ng Philippine National Police na kababayan ninyo na mga civilian na Pilipino din na nandyan sa Kingdom of Jesus Christ. Admar, ito'y tuloy-tuloy na panawagan na ng sambayan ng Pilipino. Jason, nandiyan ba si Dahil Jason? ito ay Okay, wala na. Si ano na lang, si Coach Oli. okay, ito ay paninindi. Tatangkay paninindi. Kasi itong mga pulis natin nandito sa tanggang KOJC. Kasama ito si Torre. Itong mga pulis, ito si Marvin. Hindi sila nanindigan sa katarungan. Hindi sila nanindigan sa tama. Kaya ipinapakita ng taong bayan kung hindi nyo kami kayang ipatanggol sa katarungan, kami mismo ipapakita namin kung paano manindigan sa katarungan. Ito na po. Kaya nga panawagan sa mga personalidad, pumunta na po kayo dito. Eric, pumunta ka na dito, masaya dito. Ito na matagal natin inaantay. Ito po, at meron pong kaganapan dyan na may papunta ang mga taong bayan, papunta towards the airport siguro, makakuha nga tayo ng report dito kay Brother Jay. At pumunta doon at hinaharangan nito. Parang may... At mukhang dumadami na daw ang tao na hinaharangan ng pulis. Kaya nga ito, Mr. Marcos, tingnan mo ito. Abalos and Marvil, no? Armed Forces of the Philippines, no? Gibo Chodoro. Anong gusto niyong gawin dito? I-disperse? Sakta ng mga tao? Hindi niyo na ito yung mapipigilan. Nagigising na po at napumulat na ang buong sambayan ng Pilipino. Ang paghuhukom ay dumating na. Ang pagtutuos ay nandyan na. BBM resign, Marcos alis dyan. Dumadagundo ngayon sa Davao City. At naririnig nila Coach Oli, live, nandun sila. At kami naman ay naglalakbay via Information Highway at upang iparating sa buong daigdig, nagsisimula na po ang panawagan ng mamamayang Pilipinong bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng akusado at sindikatong gobyerno ni Marcos at itatayo namin ang matino at matuwid na gobyerno at pamumunuan kami ng aming Vice Presidente bilang legal at konstitusyonal na tagapagtaguyod ng suksesyon sa kapangyarihan sa pamahalaan. Ito po hindi na mapipigilan. This will now be the birth and unfolding of real power of the people starting right now in Davao. Sambayan ng Pilipino, pagising na po kayo. Huwag niyong antayin na lumala po ang ating kalagayan sa isang incompetent at napaka-notorious sa moral bankruptcy na uri ng gobyerno ni Marcos kung saan ginamit niya na private armed goons and hoodlum ang mga pulis. Hindi na po ito mapipigilan. Gabi ng pagpapanganak sa kasaysayan na nagaganap ngayon na pagsisimula ng people power sa Davao City. Ka-Eric, Coach Oli, naalala ko yung sinabi niya, ni Vice President Inday Sara Duterte nung pinuntahan siya ng magkakapatid na Marcos para suyuin kasi kulang sila ng suporta sa Visayas at Mindanao. At ang naisip ni Vice President Inday Sara Duterte during that time ay ang Mindanao at ang Visayas kung saan maraming mga proyekto na naumpisahan, mga key projects, ang kanyang tatay, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula rito, umaasa siya na magkakaroon ng tunay na unity at continuity. Pero ano ang nangyari ngayon? Lalo na dyan sa Mindanao na pinagkakaitan na ngayon. Kaya sa mga taga Mindanao na hindi man makakapunta sa Metro Manila kasi ang sumikat dito ka-Eric, yung EDSA. Parang ang nakikita ko, baka ang susunod na EDSA ay dito na ngayon sa bahagi ng Davao City, ka-Eric. Correct. Agree. Kaya nga ang banggit natin, the offering of life and sacrifices of Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibuloy has now grown into fruition to become a redemption of the country. At ang people power, ayan na, ang bandila ng Pilipinas, ayan na, dumadagsa na po ang mamamayan. Tama ka, Brother Admar, the birth or rebirth of people power now is being started in Davao City in front of Davao Cathedral of Kingdom of Jesus Christ. Ito po'y hustisya at katarungan para sa sambayan ng Pilipino at nagsimula na ngayon sa Davao. Sinisingil na po ng mamamayang Pilipino ang kalapastanganan, abuso at sa kapangyarihan at pagkabulok sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. Napupundi na at napupuno na ang mamamayan. Kaya ngayon dumadagsa na sa Davao City. Nananawagan tayo sa buong daigdig na may mga Pilipino sa buong bansa na kung saan man kayo, by the number of 5 or 10 lang kayo, magtipon-tipon in prayer and in solidarity
online. Join SMNI DZAR online platform and join the online people power right now happening in Davao City. At ito nang simula ng pagpapanganak ng pagbangon ng Pilipino para ibangon ang matuwid na pamamahala sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos Jr. at sa mga alipores niyang abusado. Coach Oli, nandiyan. Kay Eric at Brother Admar, siguro magpapaalam muna ako dahil wala na akong masabi dahil nagliliyab na to. Gusto ko nang lumabas. Okay. Sige. Pasensya na po ka Eric, brother. At sino yung dumating? Congressman Duterte yata, nandyan. Pulong Duterte dito na? Oo, nandyan na. Mayor Basit Duterte, nandyan na. Support ng pagkain. Oo, andyan na. Padala si Congressman Pulong Duterte. Ayun na, Senator Bato de la Rosa. Let's go now to Davao. Gusto ko ng bumaba. Sige. Okay, Coach Oli. Hindi ko mapigilan. Maraming salamat. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon nito na magpasalamat tayo sa KOJC. Dahil alam naman natin ito ay trabaho ng buong Pilipinas, buong mamamayan. At alam natin, nararamdaman natin, nag-aalab ng puso ng mga Pilipino. Pero ito po ay naging kasangkapan ng KOJC para ito'y simulan. Ang kailangan lang po natin kasi ay spark, yung simula. At ito na nga po yung inaantay natin. Ito na yung spark at sinimulan ng KOJC. Maraming salamat po sa KOJC at gusto ko lang pasalamatan ng Diyos sa pagsuporta at talaga po ang hustisya ay makakamtan lang sa Diyos. Maraming salamat, Brother Admar. Ka Eric, kita-kita po tayo. Bababa na ako. Maraming salamat. God bless everyone. Maraming salamat si Coach Oli ng Banateros, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila sa labas. Patuloy ang pagdami, Ka Eric, ng mga tao sa labas. Though marami ding mga kapatiran tayo dyan sa loob ng KOJC, hindi na nga pinapalabas, no? Pero nakikiisa din sila. Meron din tayong mga footage dahil tayo napapanood din sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound, Ka Eric, at nakikiisa din sila dyan sa mga ganap ngayon sa labas ng KOJC Compound, Ka Eric. Ngayon ay justice for Kingdom of Jesus Christ, justice for all. At nananawagan ng buong sambayan ng Pilipino na lumayas na sa kapangyarihan si Marcos Jr. at ibigay na po ang tamang pamamahala sa tamang pamumuno ng ating Vice Presidente. Pangalawa, nanawagan po ang mamamayang Pilipino na palayasin na ang illegal na pag-okupa ng mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ at palayasin na sa poder. Kasama po ni Marcos, si Abalos, si Marbil at saka itong si Torre. At sila po'y singilin sa kanilang mga krimen at paglabag sa karapatan ng mamamayan. At pangatlo, nananawagan po ngayon ang sambayan ng Pilipino sa buong Mindanao, Davao, and buong Pilipinas. Nagsimula na po ang panawagang magkaroon ng bagong gobyerno at mapayapang pagtransisyon ng kapangyarihan. Ito po'y gabi ng pagpapanganak sa tinatawag naming the real birth of people power in Davao para po bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng abusadong gobyernong ito. Nakikita po ninyo, nakakasama po natin sila online. Ngayon po, hindi na ito mapipigilan. Taong bayan na po ang nagpuprotekta sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan na po ang nananawagan na ipagtanggol at bigyan ng katarungan ang mga kababayan nating dinadahas at dinagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. BBM resign, marami na rin mga maliban sa mga Banateros, marami na rin ang mga vlogger na nagla-live dito sa mga ganap ngayon sa Davao City, dito sa mga Ka Eric, and ang panawagan nila malinaw na malinaw ito, BBM resign. So kumbaga napatong-patong na ang lahat ng mga problema ang kinakaharap ngayon, lalo na yung rule of law. Hindi na pag-observe sa rule of law, kawalan ng matinong solusyon sa problema sa kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng solusyon sa kriminalidad. Hindi natin na alam kung ano na ang mga nangyari dito sa mga ganap, sa mga missing na mga individual at mga tao, problema sa illegal na droga at iba pang mga krimen. Pero iba kanilang mga tinututukan, hindi na naaakma
sa pangangailangan ng taong bayan, Eric. Tama po. At napakaganda ang tanawin, Brother Atmar, mga kababayan, na may nagwawagayway ng bandera ng Pilipinas. Those who have flags at their homes, dalhin niyo po dito ngayon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa labas to symbolize our solidarity for the country and the people. Mga flaglets o mas maganda mga flags mismo ng Pilipinas, at ngayon ay madagundong po ang boses na tikitig po kayo dito sa live broadcast for 48 hours na ng SMNI at ng DZAR. Ay nakikita po ninyo ang panawagan, Marcos Alis Dyan.